Kasama na natin ang chair ng Special Committee on Nuclear Energy, si Congressman Mark Cojanco ng Pangasinan. Congressman, good morning. Maraming salamat na imbita mo ako. Oo. Good morning sa lahat ng panauhin. Opo. Inggit na inggit ako doon sa binanggit kong balita kanina. Yung Bangladesh na alam naman nating mas mahirap pa sa Pilipinas, ano ha? Oo. Starting next month ay gagana na yung kanilang nuclear reactor. Yes. Oo. Kailan sila? Katumbas ng 2 bataan yun. Ha? Isang reactor. Next year, isa pa. So, katumbas ng 4 na bataan. Wow. Teka muna, Oo. gaano ba kalayo ang Bangladesh sa Pilipinas? Hindi naman kalayuan Di, malayo. Oh. Malayo. Nasa bandang malapit sa India. Malapit sa India. Pero ngayon, Yes. anong pinagkukunan nila ng kuryente? Anong source ng kuryente? Fossil fuels. Fossil fuel. Coal at saka petrolyo, gas. Wala Ganun silang- din, parehas din sa atin. Wala silang renewable. Meron siguro, pero hindi ganun kalaki. Okay. Ay, yung, Pero ang main source nila, fossil fuels. Okay. Katulad ng lahat ng ibang bansa. okay. So, sa 4 na yon na mag-ooperate until next year, ano ha? Gaano kalaki ang ibabawas nito sa ano? Ilang porsyento ang manggagaling sa nuclear power sa Bangladesh pagka nagkataon? Siguro po mga... Kasi 28,000 megawatts na po sila, no? So total. So that is 2,400. So around a little less than 10%. Less than 10%. And how will it Yes. impact their economy? Kasi syempre, alam naman natin, ang Bangladesh kasi ngayon, ang daming heavy sila sa textile Yes. Yes. production, In di ba? fact, tayo, business process outsourcing tayo. Ang Bangladesh naman, sikat sa damit, Sa textile. garments. Oo. Oo. And globally, So, sa bawat 1,000 megawatt na nuclear, makakatipid sila siguro ng mga 380 million US dollars a year. So, lahat-lahat yan, dalawang planta, 2,400, siguro around 700-800 million dollars a year savings sa fuel importation. okay. Tayo, noong pong 2025, September 18, 2025, naging batas na yung Republic Act 12305 o Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Tapos itinatag na rin Yes. yung Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom. Yes, tama po yun. So, Ayon sa batas na yun, dapat po 180 days from the enactment of that act, naisagawa na po ng PhilAtom yung kanyang IRR, Internal Rules and Regulations. Ang pwede lang gumawa ng IRR ay yung 4 na Deputy Director General at yung isang Director General. 5 po yan na tao. Hanggang ngayon po, hindi pa na-appoint ng ating Pangulo ang mga taong yan. So, tingin ko kulang ang abiso sa ating presidente na para maging compliant tayo sa batas na ito, dapat ma-appoint na itong mga taong ito. puro pala tayo daldal eh. Sabi natin, buksan na yung tapos ganito, prioritize natin. O yun na nga. Di ba? Yun ang problema po natin. Puro tayo debate, puro tayo kwentuhan, kulang sa action. Wow. May nominees na ba? Meron na bang mga aspirante para doon sa posisyon? I think meron na. I'm sure dapat by this time meron nang napili ang mga ahensya ng gobyerno na rinikomenda. Ako po ay sumulat sa presidente nung 1 taon pa.
na meron po akong listahan na rekomendasyon. I'm not saying na kailangan piliin po yung aking rekomendasyon, pero as long ago as last year, meron na pong galing sa akin. Okay. So wala pang taong uupo doon sa PhilAtOm kaya hanggang ngayon wala tayong implementing rules and regulation. Para ke? At may mga kinakausap tayong mga investor. Sabi natin, kausap natin Korea, kausap natin Amerika. Wala Yun pa. na nga. Ang ginagawa po ng ating DOE sa pakiramdam ko, lip service. Pati po yung plano nila na official, yung Philippine Energy Plan, PEP, na nuclear, napaka-aninik po. The most expensive way to build nuclear is one at a time at saka madalang. Ang abiso po sa atin ng presidente ng ENEC nung pumunta siya dito, si His Excellency Mohammed Al-Hamadi, presidente ng ENEC, nuclear ng United Arab Emirates. When you build nuclear plants, you build multiple units at a site, at least 4. Kasi yung third unit niya, naging 30% cheaper na than yung first unit niya dahil sa learning. Wow. Teka muna. What about yung sinasabi ho ninyong modular? Mas mabilis gawin yun kung meron tayong guidelines na. Wala pa po tayong mabili niyan. Siguro ang earliest nating mabibili yan is the early 2030s. Wala pa po tayong mabiling ganyan sa ngayon kasi wala pa pong tumatakbong ganyan sa ngayon. Pinoprove pa nila. So, mahilig po tayo doon sa wala. Pero yung meron at yung pinag-aagawan ng ibang bansa at mga malalaking kumpanya sa abroad, yung mga high-tech like Microsoft, Amazon, lahat po yan, yung lumang nuclear plant na nagsara na, pinag-aagawan po nila ngayon sa Amerika. Ibig sabihin, So, ewan ko kung... functional pa rin yun. Kasi pinag-aagawan nila, ibig sabihin po, pwedeng pagganahin Yes, pa rin. ang ibig sabihin po, ito, magugulat ka, Angelo. Alam mo yung 3 Mile Island, yung site ng worst nuclear disaster sa Amerika. Yes, oo. Binigyan ng kontrata ng Google yata o Microsoft na bilhin lahat ng kuryente nila for the next 20 years. May presyo lahat. So may bumili nung lumang planta sa 3 Mile Island at pinapaandar ulit ngayon. Gumagana na. Ha? Gumagana na. Malapit na po. Malapit na. Baka next year. Baka gumana na po. Ay, susmi. So marami pong planta, no? Yung Palisades nuclear plant, 53 years old. Ngayon mabibigyan ng 20-year additional operating license. So yan, mga lumang yan na sarado na, bubuksan. Unprecedented po ito sa history ng nuclear. Yung ating nga, luma nga, hindi pa naman napapagana. Ibig sabihin, mas ano yan, mas Ibig maganda. sabihin po, brand new yung atin. Oo. Ang technical description po ng planta natin is nananatiling under construction. Di pa po nagamit. Ay, sus, may Ginoo buhay. So, sana naman ma-appoint na yung mga yung mga uupo ng PhilAtOm so that we can start moving otherwise. Dapat. Alam mo, yung mga ekspertong maraming papasok dyan, nasa batas din po yun, mga tao na nasa regulatory side ng PNRI. Kasi mga eksperto natin yan. Very qualified po sila. Alam nila yung gusto ng IAEA. Panay nga over the last few years, panay nga ang meeting ang dating ng IAEA dito, kinakausap ang mga tao natin sa PNRI. So maraming expertise po dyan. Doon manggagaling. Anyway, Kong Mark, sana nga po Oo. pinakikinggan ho tayo ngayon ng Malacanang at with this discussion, with this Mr. development. President,
konting gising po kasi binobola kayo ng mga DOE nyo, nagmamarunong, sa kilos po nila, sa palagay ko, walang alam. No? At talagang merong agenda na iba. Baka may mga kumpanyang gusto nilang lalong yumaman. Kaya ganito po ang nangyayari. Congressman Marco Hangco, thank you for joining us. Magandang umaga po. Salamat po sa paggising. Salamat po. Pagsama sa atin. Salamat. Thank you. Si Thank you. Congressman Marco Hangco, ang chair ng Special Committee on Nuclear Energy.